na nakalaan sa bawat isa sa atin. Amen? So isang napakalaking pagkakataon muli ang binigay sa atin ating Panginoon na tayo ay magsama-sama, magbigay ng kaluguran, maglingkod, ibahagi ang ating buhay at maglingkod ng buong puso, buong katapatan sa Kanyang kaharian. So, papasalamat tayo sa Panginoon sa gabing ito, sa mainam na kalusugan, mainam na pag-iisip na nilaan niya sa bawat isa sa atin. Pwede man palakpakan muna natin ang Panginoon sa gabing ito. Amen. At bumabati rin po ako ng isang magandang gabi sa lahat po ng kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa ating live streamings, ibang dako po ng mundo at ibang dako ng Pilipinas. So pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa gabing ito. We believe ay patuloy po kayong pinagpapala sa gawain po dito po sa Elect Bride Assembly. Okay, nilampalataya po tayo na nais ng Diyos ang puso natin ay ating patuloy na may pagkaloob sa Kanya, may paglingkod sa Kanya. Nais po ng Diyos na iparating sa atin na walang ibang mahalagang bagay na may aalay tayo kundi ang ating buhay. Amen. At alam natin, pinapanahanan po ng Banal na Espiritu ang ating mga puso. Let's all stand as we sing the song, Banal mong Tahanan, habang hahanda po tayo ang ating mga sarili sa pagharap natin muli sa gawain natin, Panginoon. Amen. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, mag-ari ka o Diyos ngayon at kailan pa. Minsan pa ang puso ko, yes Lord, hallelujah, we worship you this evening, Lord Jesus. Nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta, daluyan ng wala hanggang mga papurit pagsamba, mag-ari ka o Diyos ngayon at kailanman. Once again, loobin mo ang buhay ko. Yes Lord, hallelujah. Yes Lord, grant it Father, wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pa
maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. We worship you this evening, Lord Jesus. We'd like to give all the praises and glory in your name, Lord Jesus. Let's bow our heads. Ama, hayaan niyo po, Panginoon, maging trono, Lord, ang aming mga puso, Panginoon. Patuloy na maging daluyan na iyong pagpapala, Panginoon. Walang ibang, Lord, pinakamahalagang bahagi ng aming katawang lupang ito, kundi ang aming mga puso, Panginoon. Hayaan mo panahanan ito na yung banal na Espiritu, Panginoon. Hayaan mo, Lord, patuloy na linisin mo, Panginoon, mga puso, Panginoon, na maaring, Lord, kami nasumpungon ka, Panginoon, na di ka nais-nais, Panginoon. Hayaan mong supukin ito ng apoy na yung banal na Espiritu, Panginoon. Hayaan mo malayang dumaloy, Lord God, ang iyong, Lord, ang kalayaan, Panginoon, ng banal na Espiritu mo sa aming mga puso at kaisipan, Panginoon. Lord, ikaw ang bantay ng aming mga puso, Panginoon. Ikaw ang bantay, Lord, ng aming pag-iisip, ng aming Espiritu, Panginoon. Kaya po nawa, Lord God, papasalamat ang iyong mga anak, Panginoon. Lord, muling pagkakataon, Panginoon. Lord, hayaan mo ang bawat isang narito, Panginoon. Lord God, maging daluyan, maging pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Lord, even, Lord God, presensya lang namin, Panginoon, ay maaaring mapagpala, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Panginoon. Kaya po nawa, Lord God, hayaan niyo po, commit namin sa iyo, Panginoon, muli ang prayer meeting na ito, Panginoon. Lord, kung saan patuloy kang tumutugon, Panginoon. Lord, wala kang nilalampasan na bawat panalangin, Panginoon. Ang lahat ng ito tinutugon mo, Panginoon, sa tamang panahon. Lord, kaya po nawa, Lord, nagpapasalamat ang bawat isa, Lord, sa ginagawa mo. Mga papurit pa salamat. Ginagawa mo, Panginoon, ng mga, Lord, mga himala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, kapuri-puri ka. Pinasasalamatan ka namin, dinadakila ka namin sa gabing ito. We give you all the praises, all the glories in the name of our Lord Jesus Christ we pray. Everybody now says, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at tawagan po natin yung song leader. God bless you, brother. Habang magkamayan muna tayo, mga kapatid, bati natin ang ating mga kapatid ng God bless you, brother. God bless you, sister. Hallelujah. At babasa lang po ako ng scripture. Sabi niya po dito sa Efeso 5 verse 19. Sabi niya po ay speaking to yourself in psalm and hymn and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. There's within my heart a melody. There's within my heart a melody. Just whisper sweet and low. Fear not, I am with thee. Peace be still. In all life ebb and flow. Isn't he wonderful? Isn't wonderful, 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 isn't Jesus my Lord, wonderful, hallelujah. Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's word, isn't Jesus my Lord, wonderful. There's within melodies, and again, oh, there's within my heart a melody. Jesus, sweet, sweet and low. Fear not, I am with thee. Peace be still. In all life and ebb and flow. Jesus,
coming back to welcome me. Far beyond the starry sky, I shall win my flight toward unknown. I shall reign with Him on high. Oh Jesus, Jesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. The sweetest name I know. Feel my every longing, keeps me singing as I go. Since Jesus, oh, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, flood of joy over my soul, like the seas billows roll. Since Jesus came into my, oh, say it again, since Jesus, oh, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, flood of joy over my soul, like the seas billows roll. Since Jesus came into my heart, oh, isn't He wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? I have seen His shepherd, what's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. The Bible says in Proverbs 23, verse 26, my son, give me thine heart, and let thine eyes observe my way. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Because our peace that guards my heart is only our Lord Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. Yes, Lord Jesus. You are the hope that leads me home and brings me to my knees. For there I found you waiting, and there I found relief. So with all my heart I worship, we worship you, Lord, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, you long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all
on, say it again. For you alone. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Ikaw ang aking kanlungan. Ikaw ang aking kanlungan at kapayapaan. Ang dulot mo ay pag-asa, tugon mo'y pagsamba. Pasaning naglalaho sa ating pagtatagpo. Ang buong puso at buhay sa'yo'y ahalay. Diyos, ikaw ay siya'y karapat-dapat na ating sambahin, purihin, pasalamatan, takilain. Hallelujah. O, purihin natin ang tapat ang ating Panginoon. Ibigay na natin ang ating puso sa Kanya. Dahil napakaikli na ng panahon. Hindi na nagluluwat ang panahon. Kailangan ng Panginoon ang ating mga puso na may tapat na paglilingkod sa ating Panginoon. O, purihin ka, Panginoon. Karlayan ang pagsamba, aming nangarin. Ang ikaw ay samba. O, minsan pa, Diyos, ikaw ay karapat-dapat lahat mo pa itaas natin ating kamay. Ipakita natin na ibinibigay na natin sa Panginoon ang ating buhay, ang ating buong puso, ang ating buong lakas, ang ating buong pagsamba sa Panginoon. Oh, puri ka, Panginoon. Niligtas mo kami, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Kalila, lalay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat pag-alayan samba, aming hangarin. Ang ikaw ay sambahin, aming hangarin. Ang ikaw ay sambahin. O, purihin natin ating Panginoon. Sambahin natin siya. O, Panginoon, tanggapin mo ang lahat ng aming pagsamba, ang lahat ng aming papuri, ang aming buong buhay, ang aming buong puso at kaluluwa ay inaalay namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Amen. God bless you, Bonnie. Makakapo na po tayo. Tunay na walang ibang dapat at karapat-dapat na pag-alayan ng ating pagsamba kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Amen. At we believe yan ang laman ng ating puso. Yan ang hangarin ng bawat isa. Mabigyan natin ng kaluguran ng ating Panginoong Jesus. Amen. So,
Nais kong dumako po tayo sa mag-aandog ng mga awit. Nais kong tawagan po si Sister Lisa Bumanlag para sa isang awitin. Palakpakan natin ang Panginoon. Nais ko pong pasalamatan si Lord sa kabutihan niya. Dami ko talagang dapat pagpasalamat dahil talagang tapat si Lord. Gusto ko lang pong ipatotoo na thank God kasi nakalaya na ako sa loans. 2 years kami nagbayad ng loan. Talagang mabigat na responsibility siya. Pero salamat sa biyaya ni Lord, natapos na rin. Ngayon yung huling araw, kaya Lord, thank you so much na naging tapat ka, nag-provide para makabayad kami sa mga kompromiso. Although meron pa na ibang mga dapat iayos, pero tapat si Lord na nagpo-provide. Kaya, ayun. Natouch lang ako dun sa preaching nung Sunday na sabi, magiging magaang ang buhay Kristiyano mo kapag natanggap mo yung katotohanan, sabi ni Pastor, na ang buhay Kristiyano ay hindi picnic ground, kundi battlefield. Kaya nung pinagbulay-bulayan ko yon habang nasa trabaho ako, sabi ko, Lord, tama nga yung preaching. May mga bagay ako sa buhay ko na hindi kontrolado, kahit gaano ka kahanda sa mga mangyayari, pero may mga bagay na ipapahintulot si Lord na mangyari. At ang ending talaga sa ikabubuti pa rin. Kahit gaano kasakit, sa dulo nun, tagumpay pa rin lagi ang nobya. Napakabuti niya. Talagang sobrang nagagala ako sa Panginoon dahil siya yung tapat. Kahit na hindi tayo nagtatapat, ako marami akong hindi pagtatapat kay Lord. Pero siya laging tapat. In 30 years of my life, naging tapat si Lord. Kaya, awitin ko po yung yung laging tagumpay. Nadakila, salamat sa'yo, sa iyong kabutihan na aming natamo. Salamat sa biyaya't tanglaw ng buhay. Dahil sa iyo, O Diyos, kami ay tagumpay. Ikaw ang aming
isa. At bibigyan daan muna po natin ng isang mainit na patotoo dahil medyo kumulbit po sa akin ang si Brother Arnel. So bibigyan muna natin siya. Siguro mga 2-3 minuto ay kaya niyang patotoo ang mga nangyari sa buhay niya ngayong araw nito. Palakpakan natin ang Panginoon, Brother Arnel. Praise God, magandang gabi po. Mabilis lang po, gusto ko lang ipatuo yung mga ginawa sa akin ng Panginoon. Kasi noong linggo po, may pasok pa ako. And punta kami sa Bible study dun sa sukat po. And hindi ko rin na-expect yung pagkilos ng Panginoon doon. Pinagpala kami ng Panginoon sa gawain doon. Kaya lang, tahimik ako na napapansin nila kasi alam ko pagkatapos may trabaho pa ako, sabi ko, Lord, paano gagawin ko, Panginoon? Lord, dinevote ko yung oras ko sa iyo, Lord. May pasok pa ako mamaya. Alam niyo po, nakauwi na kami rito sa church, mga 12:00 na yata yun. Tapos kailangan pong pumasok. Papasok pa ako hanggang siguro mga 4:00 pa yan. Sabi ko, Lord, pagod na talaga ako kasi hindi rin po ganun kadali kapag sumama ka pala sa mga ganyan sa mission. Kahit dyan lang, nakapagod din po. At nag-pray ako, Lord, tulungan niyo po ako. Maya-maya po nangyari, siguro mga within 30 minutes na nagtitake ako ng calls na maos na kaagad ako. Punta ako sa clinic, ay sir, umuwi ka na. Kasi hindi ka pwedeng mag-post kanya kasi may ka na, may med-cert ka naman, uwi ka na. Kaya maaga po ako nakauwi, tulog po ako sa bahay. Hindi po ako, kumbaga yung pagod ko, gumawa ng paraan si Lord para po makapagpahinga ako. Pangalawa po mga kapatid, kagahapon, pagising ko napakasakit ng mata rito, sa ng panga, tapos ang tenga ko parang sakit. Pag ngumunguya ako, kumakain ako, napakasakit nung nararamdaman ko. Pero walang gamot-gamot mga kapatid. Sabi ko, Lord, salamat dahil inawaan ko yung bahaging ito. Sabi ko, Lord, pinagaling mo na ito. At wala po, ngayon po wala na po siya at pinagaling na ng Panginoon. At pangatlo po, bilisan ko lang. Yung maalala niyo yung pagto ni Bar Samuel, di ba Martes yun? Kinuha namin aso, nakagat ako. Mga kapatid, walang gamot-gamot. Claim ko lang, Lord, salamat dahil pinagaling mo na to. Hindi ako kung may rabies man yun. Magaling na po yung sugat ko, wala na. 1 week and 1 day and pinagaling po ng Panginoon sa mamamagitan ng biyaya niya. Praise God. Amen. God bless you, Brother Arnel. Sabi nga ay pananampalataya lang yan. Amen. So, noong kami po ay nagkaroon ng men's devotion, sabi ni Brother Arnel, 20 minutes before 8, yung preparation ng kanyang ipe-present, ay natapos niya. At sabi niya, bago raw siya mag-present, may patotoo muna nga raw siya. At sabi niya, all things work together for good. At nakagat raw po nga siya ng aso doon sa kamay. So sabi namin, bakit hindi mo muna paturukan, anti-tetano or whatever. Sabi niya, pananampalataya lang po yan. Kung si Pablo nga po ay nakagat ng ahas binaliwala po ni Pablo Yun po ang pananampalataya. Kaya papasalamat tayo. May mga ganyang pananampalataya ang ating mga kapatid. Amen. Alam natin, to God be the glory. Amen. So, dadako po tayo sa pagkakaloob. Ihanda na po natin ang ating mga financial offering. Nais kong tawagan si Brother Chris Duarte para pangunahan tayo sa panalangin. As we all stand, tayong lahat ay manalangin. Panginoon, punong-puno ng pasasalamat at papuri ang aming puso, Panginoon, sa gabing ito, sa lahat ng kabutihan mo sa amin, pag-iingat mo, Panginoon, provision mo, Panginoon, sa bawat isa, higit sa lahat sa pagpapala mo sa amin, Panginoon. Narito po ang aming mga kaloob, Ama. Ito'y binibigay namin ng hindi napipilitan. Binibigay namin ito mula sa aming puso, Panginoon, na may buong kagalakan, Ama. Kaya naman, iyo pong tanggapin, lingapin ito, Panginoon. Ikaw pong umawak nito para sa magamit para sa iyong kaharian, Panginoon. Patuloy mong pagpalain na aking mga kapatiran, hindi lang sa material, sa spiritual, sa anumang anyo ng pagpapala mo, Panginoon, na ibuhos mo sa kanila, Ama.
Nagpapasalamat kami ng lubos sa iyo minsan pa. Binabalik lahat ng papuri dahil karapat-dapat kang pasalamatan at purihin, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Sus Kristo, ito po aming dalangin. Amen. Amen. Makakapo muna po tayo as we sing the song, Lord, I offer my life. Chorus muna siguro. And Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. First stanza. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. And Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. And Lord, I offer you my life. And Lord, I offer you my life. Amen. Praise the Lord. At dako po tayo sa mga announcement. Amen. So on Sunday, November 17, ay may youth service at 1:30 p.m. Okay? Sa darating na linggo. Sa Sunday, December 1, ay youth devotion at 6:30 a.m. Okay? December 1 also, Elect Bride Assembly's 11th church anniversary. So, pag-pray po natin yan, sama natin sa panalangin dahil nagkaroon po ng general meeting at ibang tema po tayo sa darating na December 1. So, wala po tayo magiging bisitang guest speaker, puro dito lang po sa loob ang ating mga tagapagsalita. Parang ang magiging tema natin dyan, every joint supply it. Yun ang ating ano. So, 6 na mag-share, mga 10 minutes, then isang main speaker. Puro dito lang po yan sa loob. So, umaga at hapon po yan. So, isama nyo po sa panalangin. So, mamaya may mga announcement pa po tayo dyan sa anniversary. Okay? Sa Tuesday, December 3, pagkatapos po ng ating anniversary, may Men's Department's Overnight Fellowship. Ang ating magiging topic naman, what does the message say about Christmas? So, November ay about where to after death. So, pang November yon. Ngayon naman, ay nagkaroon kami ng mga suggestion. Pag-usapan naman raw, ano naman ang sinasabi ng stand the message sa Christmas. Okay, malalaman natin yan. So, inaanyan ko bawat kalalakihan, mga young people para madagdagan ang ating kaalaman tungkol sa Christmas. Ano ba ang dapat nating gawin? Ano ba ang dapat nating conviction? Ano ba ang dapat na pwede sa atin? Malalaman natin yan, okay? Sa Monday to Thursday, ang ating pinagpag-prayer rin po natin, December 23 to 26, camp meeting at Emmaus Bible Camp, Malolos, Bulacan. So, siguro 90% na yung ating mga iniipon
na 1,000 pesos. Okay? At konting-konti na lang ang diferensya niyan ay makakasama na tayo. Amen? Pinapaalala po sa bawat departamento ang monthly contribution sa music department para sa paghahanda sa ating church anniversary at December camp. Thanks and God bless you. Okay? Nais ko po ibalik ang papuri sa ating Panginoong Yesus dahil nakalabas na po ng ospital ang ate ko. Marami pong naging balakid sa paglabas namin, pero sa biyaya po ni Lord, nakalabas na po si ate. Patuloy po kaming humihingi ng panalangin na naway maging maayos, mapabuti, at si Lord ang mag-provide at mag-ingat kay Ate Mary Jane Urhe hanggang sa panganganak niya. Okay, maraming salamat po. Inobero family. Okay? So, may iba po mga announcement dito. Sabi nila ng mga group leaders, Brother Errol, bahala ka na magsalita niya ng banayad. Okay, banayad lang raw dating sa mga papaalalahanan. Pinapaalala po, kasi po nag-meeting nga ng general meeting noong last Sunday. Ang napag-meetingan po dito ay magkakaroon na lang po ng contribution ng bawat group plus trustee and deacons. At lahat po tayo, dito na lang po tayo manananghalian at magmimerienda. Maghapon po ang ating anniversary, so wala na pong uuwi dyan. So dito na po tayo kakain. Okay, pwede ba nang palakpakan natin ang Panginoon doon? Okay, banayad na banayad lang po. Pinapaalala po ng 3 grupo, kasi po may kakaroon po ng contribution ng bawat grupo. Yung 2 grupo, wala naman masyadong problema po doon. Wala masyadong pag-uusapan po doon. So, anytime, ready pong mag-contribute po yung 2 grupo. So, yung 3 pong grupo, kaya hiyaman pong banggitin, ito po yung banayad na pagsasalita. Yung raw pong grupo ni Brother Chris, Brother Al, tsaka Rico Ibasco, ay ipagpatuloy nyo po ang pagpe-pledge nyo para po matugunan po yung magiging contribution ng grupo nyo. So, mag-pray po kayo na sa biyaya po ng Panginoon ay makapag-contribute po, patuloy po kayo makapigay sa mga pledges ninyo. O, yun lamang po, pinapaalala po ng inyong mga group leaders. Okay? So, banayad na banayad po yun. Reminder lang po yun. At alam natin, God will provide. Okay? At si Lord na ang bahala. So, masarap yung sama-sama tayo sa darating na anniversary. Sama-sama tayo. Okay? At maglingkod tayo sa ating Panginoon. Okay? So, palakpakan natin muli ang ating Panginoon sa bagay na yan. So, sa prayer request muna po tayo. Humihingi po ako ng panalangin para sa kagaling ngayon ni Sister Girly mula sa Trangkaso. Maraming salamat po, Brother Rico Ibasco. Okay. So, may prayer request po dito. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa inyong panalangin, higit sa lahat sa ating pastor na patuloy na nananalangin sa aming buong pamilya. Kaya minsan po na pakisama niyo po muli ako sa prayers ninyo po ngayon darating na Biyernes. Nawa maging mabuti at mabilis lang po ang CS operation ko po. At nawa na maging mabuti at malakas ang aming baby girl sa kanyang paglabas sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat at umaasa po ako muli sa biyaya ng ating Panginoon. Sister Tina Santos. Okay, sama natin sa panalangin sa Friday po. At kaalinsabay ng prayer request na ito, sabi nga ni Brother Ed lagi, kaalinsabay. Ay si Brother Obet naman po kanina ay sabi niya baka pwedeng isama na rin ito kasi po dadaan po sa operation si Sister Tina, so baka po may hipuin ng Panginoon na puso na gusto po mag-volunteer for
blood donation naman. Kasi po, yung isasaling kay Sister Tina, ayun naman po, ay re-replenish po yon, ibabalik po. So, kung sino po yung hinihipo ng Panginoon dyan na siguro 4 hanggang 5 tao, 2 o 3 ata ang kinakailangang makunan, ay makipag-ugnayan lamang po kayo kay Brother Obet mamaya para sa iba po mga detalye para po sa darating na Friday na darating na operation. Sabi ko, nung aking hipag ay nangailangan ng dugo, 2 o 3 kailangan, 6 yung dumating. Sobra-sobra. So, 3 yung nakunan ata o 2. So, alam ko na meron ring mga bukas ang puso dyan na magboboluntaryo for blood donation. So, mamaya po after ng service, paki-approach nyo lang po si Brother Obed kung anong tulong ang magagawa nyo po. Kung willing po kayo, mag-undergo ng blood donation, mas advantage po yon kasi sabi nila, pag kinukunan ka ng dugo, mas nalilinis raw yung takbo ng sistema ng dugo mo. Okay? So, sama po na rin natin sa panalangin yon. So, pre-request, si Brother Rod Bacara po ay nagpaalam sa ating pastor na tumungo po siya sa Samar, sa kamag-anak niya. Then, ang tatay niya ata nandun sa Tacloban. May namatay silang kamag-anak dun sa Tacloban. Sabi ni pastor, mukhang mahirap yung gagawin mo, pero sa biyaya ng Panginoon, tumuloy na rin si Rod Bacara. At kanina, tumawag siya, nandun siya sa may Nabwa, o Legazpi, ay giniginaw na raw siya dahil naulan doon. Nakamotor lang po si Brother Rod. So, 14 hours yon Manila tumatnog, kung ikay naka-FX o kung ikaw ay naka-Fortuner siguro. Pero kung nakamotor ka, baka abutin ka ng 24 hours doon siguro, isang araw, bago ka makarating ng Matnog. Transfer ka ng Samar, sasakay mo yung motor mo, yung pong San Juanico Bridge, bago po makalampas ngayon, 8 hours po yon. Dati-dati, regular situation, 30 minutes lang po yon. Pero ngayon, 8 hours bago ka makalampas. So, panalangin po natin si Brother Rod, gabayan siya ng Panginoon, at madamayan niya ang kanyang mga mahal sa buhay doon. Okay? So, wala na po. At alam ko, handa na ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. At iniling ko bawat sa'yo tumayo at awitin natin yung This is my desire. Amen. May kopya ba tayo dyan? This is my desire. Give you my heart. Amen. As we prepare our hearts to hear the message of the hour for tonight. Ito na po ang isa po, pansamantala farewell preaching ng ating pastor. Alis po siya, papatungo po siya bukas sa Thailand, Myanmar, at Indonesia. Okay, so namnamin natin ang biyaya ng Panginoon sa gabing ito. Isama na rin natin sa panalangin ng ating pastor sa kanyang pansamantalang pagbibiyahe sa mga lugar na ito. Amen. This is my desire to honor you with all my heart. I worship you. All I have within me, I'll give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. I like
ko ang lahat sa'yo, Diyos, pagkat ikaw ang buhay ko, taglay sa bawat sandali hanggang may hininga. O Diyos, puri. Once again, alay ko ang lahat. Suray. Yes, Lord. Amen. Tayo natin magsiko. Ama namin, pinupuri ka namin mula sa aming puso. Salamat at nilinis mo ang aming mga puso, Lord. At tinamnan mo ng iyong salita. At mula doon ay pinatubo mo ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng iba't ibang uri ng bunga ng Espiritu na ngayon ay namamalas sa aming buhay. Samantalang nung araw, Lord, lahat ng klase ng kasamaan, lahat ng klase ng kalaswaan, lahat ng klase ng bagay, Panginoon, hindi kalugod-lugod sa iyo ang namumutawi sa aming bibig at nakikita sa aming buhay. Ang aming gawi, Lord God, ay hindi kalugod-lugod sa iyo. Ngunit salamat dahil sa pamamagitan ng iyong salita, binago mo kami, binago mo ang aming puso. At ngayon, Panginoon, kami ay larawan ng iyong kabutihan, ng iyong kabanalan, ng lahat ng kung ano ka, Panginoon, ayon sa iyong salita. At yun, Panginoon, inihiling ng mensaheng ito sa uling panahon na ang nobya mo'y maging katulad na katulad mo. At yan ay posible lamang dahil meron kaming mensahe na natanggap. Mensahe na siyang pagmumulan ng buhay na yan, Panginoon. Salamat po. Ikaw po ang mapapurihan as we read your word again tonight. And we ask that you just guide us, Lord, by your Holy Spirit. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Habang nakatayo tayo, buksan natin ating mga Biblia sa Genesis. Chapter 6. Verse 5. Genesis 6:5. And then pagkatapos ay babasahin din natin ang Proverbs chapter 4, verse 20 hanggang 23. Right, habang hinahanap nyo, bagamat meron tayong contribution sa ating darating na anniversary, hindi po natin isasara ang pintuan para doon sa mga gustong mag-ambag po kung ano yung mula sa kanyang puso. Halimbawa, gusto nyong magdagdag ng isang lechon. Welcome po yun. Gusto nyong maghabag ng kung ano man. Amen. Para sa ating handa sa anniversary. Amen. Kayo po ay welcome lahat. God bless you. Maring sabihin nyo, sagot ko na ang saging. Di ba? Di ba? Pwede po yun. So, kagaya ng setup natin dati, we welcome natin lahat ng merong magandang kalooban. Amen. Genesis 6:5, ang sabi, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Sabi sa Tagalog, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Alalahanin nyo, as it was in the days of Noah, so shall it be when the Son of Man is revealed again. Kailan? In the last days. Sa ating kinaroroon ng panahon. Magiging katulad ang kondisyon ng sanglibutan. So gusto kong pansinin nyo, amen, ang kondisyong ito ng mga tao, dahil yan ang ating makikita na
kondisyon ng ating panahon. Proverbs chapter 4. Simula sa verse 20. Sabi dito, My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings, let them not depart from thine eyes. Keep. Yung salitang keep ay katumbas ng salitang guard. Guard them. Ano raw? Ang salita niya. Okay, ay ating bantayan, ingatan. In the midst of thine heart, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Basahin ko sa Tagalog bago tayo umupo. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita, ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mga hiwalay sa iyong mga mata, ingatan mo saan? Sa kaibuturan ng iyong puso. Sapagkat buhay sa nakakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Yung salitang ingat doon, ingatan sa verse 23 is guard again. Keep thy heart with all diligence. Kaya gusto kong pamagatan ng ating munting mensahe ng heart's guard. Heart's guard. Amen. Ang Diyos nawa magpala sa kanyang mga salita, maaaring tayo magsiupo ngayong gabi. Heart's guard. Pag sinabi mong ginagwardyahan mo isang bagay, ito ay mahalaga sa iyo. At binabakuran mo ito. Diba? Pag sinabi mo ikaw ay naggagwardya, naglalagay ka ng gwardya, literally it may mean that, amen. At yung gwardya, kadalasan ay merong sandata. Diba? Kaya nga sa bangko, merong mga gwardya, meron silang hawak ng mga sandata. Dahil pagka merong nagtangkang gumawa ng masama, ay meron silang gagamitin laban doon sa masamang balak ng mga tao. At that's the concept of guiding our hearts. Or guarding, not guiding, but guarding, keeping our hearts. Amen, meron tayong guwardiya dapat, meron tayong bantay sa ating puso dahil ang laman ng ating puso ay napakahalaga para sa atin. At gusto nating guwardiyahan ito. At ang sabi sa Biblia, meron tayong sandata, di ba? Ang sandata ng ating pakikipagbaka ay hindi ayon sa laman, kundi, sabi, makapangyarihan sa pamamagitan ng paggiba ng mga kuta. Amen. At ating ginigiba ang bawat bagay na salungat sa salita ng Diyos. Lahat ng bagay na matayog at nagmamataas laban sa kanyang salita ay ating ginigiba. Okay? May gwardiya tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Ginigiba natin kagad ang lahat ng nagtatangkang, amen, gumalaw sa ating iniingatang katotohanan sa ating mga puso. Tang sabi, ating inilalagay, pinapasakop lahat ng kaisipan. Amen. Sa pagtalima kay Kristo. At si Kristo ay wala iba kundi ang salita ng Diyos. Right? So dapat bantayan natin ang lahat ng magtatangkang pumasok sa ating puso o sa ating isip. Amen. Pagka nakita natin hindi ayon sa salita ng Diyos, ipasakop natin sa salita ng Diyos. Patalimahin natin. Pag hindi kayang tumalima, you reject it. Because we are guarding our hearts. Ang dahilan kaya yan ang ating tema ngayong gabi ay dahil tayo nga ay bumalik na naman sa kondisyon na nag-exist nung panahon ni Noe. Tingnan nga natin, right, kung ano bang kondisyon ng mga tao nung panahon yun. Ang sabi, nakita ng Diyos na napakasama na talaga ng tao, na ang sabi, ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso
ay pawang masama na lamang na parati. Okay? Ang pinag-uusapan dito ay hindi lang mga kaisipan na sumasagi sa ating ulo o sa ulo ng tao, sa isip ng tao o sa, tawag dito, sa utak ng tao. Ang sabi dito, ang buong haka ng pag-iisip ng kanyang puso. Alright? Sabi, palagi na lang, sa tuwina ay puros kasamaan. So ito'y mas malalim kaysa doon sa head thoughts lamang. Ito ang tinutukoy dito ay yung pinakamotibo ng ating pagkatao. Dumating raw yung panahon ng mga tao, ang motibo ng kanilang pagkatao, ang motibo ng kanilang puso ay puros na lamang masama. Hindi lang yun, paminsan-minsan nakakaisip sila ng masama. No, hindi. Yung kanilang kaibuturan ng pagkatao, that's it, ay puros na lang kasamaan. The very essence, the very core of man became so evil that God said, I will put a stop to this. This is going to be the end of all flesh. Dahil dumating sila sa ganitong punto. So tayo ay nabubuhay sa panahon na kung saan ang pinaka-core ng puso ng tao at mga kaisipan na laman-laman nito ay mabilis na nagiging katulad na nung laman ng puso ng mga tao ng panahon ni Noe. Kaya kailangan nating bantayan ang ating puso. Dahil merong mga anak ng Diyos na hindi magiging katulad ng sanglibutan. Can you say amen? There's always a witness in every age. Sabi ni Brother Branham, amen, na magpapatotoo na higit pa rin dakila ang Diyos kahit na gaano katalamak, kahit gaano kasama ang panahon, kahit gaano kakapal ang kadiliman, amen, ang liwanag ay higit na makapangyarihan kesa sa kadiliman. Kahit minority lang ang nagdadala ng liwanag, magniningning sila sa panahon yun. At habang dumidilim, lalong nagniningning. Can you say amen? Ang liwanag ng Diyos sa buhay ng mga nakatanggap ng katotohanan sa kanilang panahon. Okay? Pero may bilin siya. Ingatan nyo, gwardiyahan nyo ang inyong puso ng buong sikap. Sapagkat mula dito ay dumadaloy ang buhay. May iba't ibang versions akong tinignan at babasahin ko kung paano nila tinanslate itong Proverbs 4 verse 20 to 23 dahil naniniwala ko ito yung higit na magbibigay sa atin ng liwanag tungkol sa kung ano bang gusto sabihin ng scripture na ito sa atin. Ang sabi sa isang version ay ganito, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Higit sa ano pa mang bagay daw, ang sabi, ay guardyahan nyo ang inyong puso sapagkat dumadaloy doon ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, kung meron kayong mga ginagwardyahang ibang bagay, meron kayong mga bagay na tinuturing na importante at inyong iniingatan, ang sabi, higit pa doon ang gawin nyong pagbabantay sa inyong puso. Sabi sa ISV, International Standard Version, marahil ito. Sabi niya, above everything else, guard your heart because from it flows the springs of life. Above everything else. Doon sa isang version, above all else. At dito sa isa pang version, ang sabi, guard your heart above all else then, for it determines the course of your life. Guardihan niyo yung puso dahil yung kondisyon ng puso niyo ang magpapasya ng takbo ng buhay niyo. Yun ang sinasabi ng scripture. Alright? Anong nangyari doon sa panahon ni Noe? Dahil sa sumama ng gusto ang kondisyon ng kanilang puso, ang haka, ang kaisipan ng kanilang puso ay puros na lamang masama. Anong nangyari? Naging violente sila. Yun ang naging takbo ng kanilang buhay. It became the course of the life of the human beings in Noah's day. Why? Because of the conditions of the heart. Sabi pa sa isang version, keep thy heart more than anything that is guarded, for out of it are the issues of life. Sa Hebrews, ganito exactly pagkakasabi, above all keeping, sa lahat ng pag-iingat na ginagawa nyo, ay ingatan nyo ng higit ang puso nyo. Ingatan nyo ng buong sikap ang inyong
puso. So remember, ang kalagayan ng inyong puso ang magpapasya kung ano magiging takbo ng inyong buhay. Yun ang ibig sabihin nun. Amen. Dadaloy ang buhay mula sa inyong puso. Sa isang commentary, pulpit commentary, ganito ang sabi nila tungkol dito sa Proverbs 4 verse 23. Sabi, the moral conduct of life, its actions and proceedings are determined by the condition of the heart. If the heart is pure, the life will be pure. If the heart is corrupt, the life will be corrupt. The heart is here compared with a fountain. The same idea which is affixed to it in its physical sense is also assigned to it in its ethical or moral sense. Physically, it is the central organ of the body. Morally, it is the seat of the affections and the center of the moral consciousness. From this moral center flow forth the issues of life. That is, the currents of the moral life take their rise and flow forth from it. Just as from the heart, physically considered, the blood is propelled and flows forth into the arterial system by which it is conveyed to the remotest extremities of the body. And as the bodily health depends on the healthy action of the heart, so the moral health depends on and is influenced by the state in which the spring of all action is preserved. Alright, so kinumpara ang puso sa isang bukal. Alright, at kung ano ang puso nyo physically sa inyong physical na katawan, ganun naman ang puso nyo spiritually sa inyong spiritual na pagkatao. Kung paano ang puso ang nagbobomba ng dugo patungo doon sa pinakadulong bahagi ng inyong katawan, sa ulo hanggang sa mga daliri nyo sa paa. Amen? Lahat ng hemoglobin, lahat ng oxygen na kailangan ay kailangan bombahin ng puso. Ito ang bomba, ito ang bukal ng buhay. Can you say amen? Physically speaking. At yung kondisyon ng puso nyo ay magmamanifest sa iyong physical na kalusugan. Pag may problema kayo sa puso, amen, umakit lang kayo na hagdanan, hihingal-hingal na kayo. Baka barado ang inyong puso. Diba? Pero kung dumadaloy ng malaya ang oxygen at masaganang dugo, amen, ay masigla ang inyong katawan. So sabi ng komentaryo ito, ganoon din ang ating puso. Ito ang luklukan ng ating mga affection, ng ating damdamin, ng ating moralidad. Can you say amen? Pagka hindi magandang kondisyon ng puso nyo morally, amen, ang moralidad ng buhay nyo ay magiging hindi rin maganda. Ang katangian, ang klase ng buhay, amen, ang katatagan, amen, ay nakadepende sa kondisyon ng inyong puso. Gaano kayo katatag sa paninindigan, sa katotohanan, sa kabanalan, sa katuwiran. Amen, lahat ng yan ay nakadepende sa ibinubuga ng inyong luklukan, ng inyong affection, which is the heart. No, saksi tayo ngayon sa huling panahong ito sa pag-deteriorate ng moral health ng sanglibutan. Dahil sa deception surge, sabihin na natin. Diba? Tawag doon sa pumatay sa maraming tao sa Tacloban at sa Samar, sa Leyte ay ocean surge or ano tawag na, storm surge. Yung surge kasi ay bugso. Pagbugso ng alon, di ba? Surge. Ngayon naman, merong deception surge sa ating panahon. Sabi ni Brother Branham, ito ang pinakamadayang panahon sa buong kasaysayan ng tao. Bakit? Kasi may pagbugso ng pandaraya ng kaaway. Amen. Dahil sa naimbento na rin ng taong pamamaraan para tawag dito palaganapin yung pandaraya ng kaaway sa pamamagitan ng social media, pamamagitan ng technology, pamamagitan ng science, amen, communication, hallelujah, para itong isang modern Tower of Babel, amen, na nag-ugnay-ugnay sa mga tao, alright, para maabot ang sinasabi nilang langit. Hindi nila napansin na sa pamamagitan din itong network na ito
ay madaling napapakalat ng dyablo ang kanyang pandaraya. At kung wala kang gwardiya sa puso mo, ikaw ay aatakihin ng deception surge. Bago mo pa malaman, lunod na ang puso mo sa lahat ng pandaraya at kasamaan at karumihan, amen, na ini-introduce ng kaaway, amen, through this media. Alright? I'm not saying na, amen, huwag na kayong titingin sa cellular, huwag na kayong titingin sa internet. Ang sinasabi ko lang, ganun kadelikado yan. Kung wala kayong gwardiya sa inyong puso, buti pa huwag na kayong tumingin dyan. At ipapakita ko sa inyo kung sino lang ang may gwardiya sa puso nila sa panahon ito para hindi madaya ng kaaway. Alright? Meron dapat pader. Meron dapat hedge. Kaya nga Heart's Guard ang title nito, di ba? Kung meron nga tayong gwardiya sa mga virus sa computer, dapat mas mahigpit tayo sa gwardiya sa ating puso. Amen? Meron tayong firewall, kumbaga. So akala nila, ang naabot nila ay langit through this communication. Nagkais sila, nagkaugnay sila, nagkakaunawaan sila through the internet. Iba't ibang bansa, buong mundo. Di ba? Mga iba't ibang kultura, pero pag nagtagpo sa internet, abay, appear silang lahat. Tapos sabi nila, ito ang kagandahan, amen, ng panahon na kinabibilangan natin. Amen? Sabi, parang langit na to. Kaya ayaw na nilang umalis dito sa ibabaw ng lupa. Amen? Diba? Parang Tower of Babel, aabutin natin ang langit. Hindi nila namalayan, ang impyerno ang kanilang naabot. Dahil ang impyerno, ang sabi ni Barry Branham, is now being created again on the earth. At ano ang media? Science. Anong media? Television. Ano ang media? Internet. Bakit? Kasi kung ano yung tinatanim mo sa puso mo, kung ano yung tinitignan mo, at pinagbubulayan mo ng mahabang panahon, ay unti-unting nahihasik sa iyong puso. At kung ano yung mahihasik sa iyong puso, ay tutubo sa iyong buhay. Uusbong. O kung gagamitin natin yung scripture na binasa natin, dadaloy sa iyong buhay. Walang lalabas na hindi pumasok. Ganun kasimpleng prinsipyo. Amen? Bakit dumating sa punto na ang puso ng tao ng panahon ni Noah ay puros na lamang kasamaan ng taglay? Ang haka ng puso nila, purong kasamaan na lang parati. Ang sabi, bakit dumating doon sa punto? Kasi, amen, ang ibig sabihin nun, dati hindi sila ganon. That's why dumating yung punto in-identify ng Scripture. Pagdating ng panahon ito, ang puso nila ay ganon na lamang. Palagi na lang ganun. Ang kaisipan nila ay palagi na lang ganun. Bakit? Kasi napuno. Amen? May pinapasok sila ng pinapasok. Meron silang pinahintulutang pumuno sa kanilang puso. Hanggang sa ang sabi, puros na lamang kasamaan ang laman ng kanilang puso. At kaya naging marahas. Amen. At ang klase ng buhay ay naging masama. Bakit? Yung pinapasok nila ngayon ay nagmamanifest na sa kanilang buhay. Sabi sa Matthew 5:8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sino lang daw makakakita sa ating Panginoon yung merong malilinis na puso? They shall see God. Yung salitang see, it's not just physically seeing, but it's seeing spiritually. Having a revelation of clear understanding. Sino lang ang may clear understanding tungkol kay Lord? Amen. Yung mga born again, because Brother Branham said that's what real new birth is. Amen. It's a clear understanding of the Word. It's a revelation. Amen. Mapapalad ang mga malilinis ang puso dahil may revelation sila tungkol sa Diyos. Nakikita nila ang Diyos sa paraang hindi pa nakita ng mga tao sa ibang panahon. Amen. Sa huling panahon ito, they're seeing God in a way that people have never seen Him before. Hallelujah.
Matthew 13:18 to 19, hear ye therefore the parable of the sower. When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, so lahat ng tao pwedeng makapakinig ng salita ng Diyos. In fact, kung titignan nyo dito sa bandang ibaba, hindi lang nila napakinggan, naitanim pa sa kanilang puso. Gusto nyo makita? Tuloy natin muna ang parable. Hear ye therefore the parable of the sower. When any man heareth the word of the kingdom and understandeth it not, hindi siya nagkaroon ng revelation. Yun ang ibig sabihin nun. Alright? Hindi niya nakita ang tunay na ibig sabihin. Narinig niya lang. And understandeth it not, then cometh the wicked one. And when anyone heareth the word of the kingdom, and cometh the wicked one, and catcheth away that which was what? Sown in his, where? Heart. Umabot din hanggang sa puso, pero hindi naging revelation. Think of it now. Pwede pala yun. Umabot sa puso, pero hindi naging revelation. At dahil sa hindi naging revelation, narito na yung ibon na mandaragit. At inagaw yung binihi na tinanim sa kanyang puso. Sabi, this is he which receives seed by the wayside. So, ang problema dito sa parable na ito, hindi yung binhi. Ang problema ay yung puso. Yung lupa, hindi ba? Yung klase ng lupa. At yung lupa dito ay puso ng tao. So, hindi lamang yung binhi ang predestinated, hindi lang yun ang galing kay Lord, meron ding mga lupang hinanda, predestinated and before the foundation of the world. At yun lamang mga lupang yun, pagka nahasikan ng predestinated seed, amen, ang yayakap dun sa binhi. Can you say amen? Hallelujah. At magbubunga. Can you say magpapatubo dun sa binhing yun? Amen. Merong mga klase ng lupa, pagkamat dapuan ng binhi, ay hindi magkakaugat. Dahil lang sabi, yung iba ay sa daanan, yung iba ay sa batuhan, yung iba ay sa dawagan. Iba, yung klase ng puso, ng lupa nila ay hindi handa para tumanggap ng predestinated seed or the seed of the word. Alright. So remember, whatever is in the heart of man had to be sown in it first, because seeds are sown. The heart can only give out what has been sown in it. Ang halaman ay magmamanifest lamang ng ayon sa binhi nito. So kung ano ang nasa puso ng tao, eventually ay lalabas sa anyo ng mga gawa at gawi ng buhay. Right? Pag naitanim, amen? Ayon sa binhi noon, lalabas yun sa anyo ng kilos, ng gawi, ng behavior. Can you say amen? Hindi mo pwedeng awatin yun. It's a law. So it is very important to guard what is sown in your heart. Because whatever you allow to be sown in your heart by either the word or the world will at some later point come out in your everyday life and conduct. Ang ating puso bilang tao ay parang bukid, taniman, hasikan. Ba? Pagkamanak natin, parang meron tayong bukirin na sariwang-sariwa. Diba? Walang laman. Handang tamnan. Handang hasikan. Kaya nga, napaka-importante na sa ating mga anak ay mahasikan kaagad natin sila ng mga kabutihan, ng salita ng Diyos. Diba? Gabayan natin sila tungkol sa katotohanan. Ikwento natin ang ating mga patutuos sa kanila, ang pagliligtas ni Lord. Ipahayag natin ang kaligtasan sa kanila hanggat maaga. Bakit ang puso nila ay parang bukid na sige ang tanggap ng binhi dahil wala pang laman sa pasimula. Kamanga-manga yung sabi ng Biblia na merong mga hari na naghari nung siya'y bata pa lamang, sila'y batang-bata pa lamang. Like for example, if I'm not mistaken, si King Joash ba yun? Naghari nung siya ay 8 years old pa lamang. At ang sabi sa Biblia, at ginawa niya kung ano yung masama sa harapan ng Panginoon, katulad ng kanyang ama. Bakit kaya niya nagawa? Paano niya nagawa? 8 years old pa lamang siya, amen, ay gumawa na siya ng kasamaan na katulad ng kanyang ama.
Bakit? Kasi sa klase ng naitanim sa kanyang puso. Nakita nyo? Paano niya nagawa yun? Batang-bata pa lang siya. Amen, ang patutuo niya, gumawa siya ng masama. Amen, bakit? Kung ano yung nakita niya, kung ano yung nasaksihan niya, kung ano yung tinanim ng magulang niya sa kanyang puso, kung anong nakita sa bahay, kung anong nakita sa relasyon ng nanay at tatay, kung anong nakita sa paligid sa kanyang paglaki, lahat ng yun ay naitatanim sa kanyang puso. At kung anong tinanim mo, yun ang tutubo. Yun ang lalabas. Amen? Isipin nyo kung hindi tayo nakasumpong ng biyaya, kung hindi tayo sinagip ni Lord. Amen? Isipin nyo kung hindi niya binunot yung mga itinanim sa atin dati. Can you say amen sa ating puso? Ano na kaya ang itsura natin ngayon? Naalala ko nangyari sa New Zealand. Meron daw isang bata, isang teenager. Gamer siya eh. Hilig siya sa mga games sa internet. Eh minsan daw, alam niyo na yung online game, magkakakampi kayo, pwede kayo maglaban-laban kahit nasa iba't ibang dako kayo ng daigdig. May mga nangingiti sa akin, kapisado nila, oh. Tapos sabi dito sa kwento, yung team nila, or yung teenager na ito na involved dito sa pangyayaring ito, natalo siya. Napatay yung tao niya doon sa game. Abay, pagkatapos daw noon, so sobrang pagkainis niya, bigla na lang siya sumakay sa kanyang kotse at pinuntahan niya yung kanyang kalaban na pumatay sa kanya doon sa internet. At nagdala siya ng sandata at pinuntahan niya yung bahay. Palibasa, alam niya kung saan naroon, saan nakatira. Pinuntahan niya, pinasok niya, at pinaslang niya yung taong yun. Sinaksak niya o ano man yung kanya ginamit na sandata. Bakit? Kasi hindi niyo namamalayan, it is being sown in the heart. Bakit? Kasi ordinaryo lang yun. Patay ka lang patay doon sa sa online di ba? Sige, saksak dito, saksak diyan, gulpihin mo yan, patayin mo yan, palakulin mo yan, bambuhin mo yan. Paduguin mo yan, pugutan mo ng ulo. At yun na nakikita nila. Amen. Ito ang daya ng kaaway. Hindi nyo naman, mag-ingat kayo mga kabataan. Mag-ingat kayo. Amen. Kayong mga anak ko sa Ebanghelyo, inyo say amen. At kahit na anak ko sa laman, mag-ingat kayo dahil hindi nyo namamalayan baka na itatanim na yan sa inyong puso. Unti-unti, hindi nyo namamalayan, nagiging takbo na ng isip nyo yan. Nagiging wala lang sa inyo. Amen. Palagi ko naman ginagawa, palagi naman ako pumapatay Kaya madali lang gawin mo yun pagka binigyan ka ng pagkakataon na pumatay ng tao. Bakit? Palagi mo ginagawa sa online Amen. Matthew 12:35, a good man out of a good treasure of the heart bringeth forth good things. And an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. Hallelujah. So the heart either has good treasure or evil treasure dwelling in it. Good seed or evil seed. Ganun lang yun. The state of your heart, once again, I'm going to tell this to you, will determine the course of your life. Tignan niyo ito. Darating ang panahon na yung anghel na bumaba sa lupa at sa dagat na merong hawak na bukas na klat ay aangat muli. Lilisanin niya ang lupa. Lilisanin niya ang mundo. Sino ba yon? Si Jesus Christ. May dalang habag. May dalang awa. Binuksan ang kanyang salita, ang kanyang kalooban sa inyo nung bukas na klat. Can you say amen? That's Christ. Redeeming the redeemable. Pero isa sa mga araw na ito, aangat siya muli. What's that? Ang biyaya, amen, ay aangat sa ibabaw ng lupa. Ang Holy Spirit itself will be taken out of the world, out of the earth. At sabi ni Brother Branham, kaya darating ang panahon, amen, that people will be totally insane.
Bakit? Ngayon, kahit papano ang mga tao, napapaalalahanan pa, kahit papano, may konting paalala pa. Amen. Pagka lumindol, pagka nagkaroon ng, ng malakas na, pag nagkaroon ng super typhoon, ang Diyos, ang Diyos, ang Diyos, ano kaya nagpapaalala na kaya si Lord? Kahit papano, bakit? Nandito pa yung Holy Spirit. Kahit paano, amen, naalala nila yung patutuon ng mga mahal nila sa buhay na Kristiyano, na born again. Kailangan yung bumalik sa Panginoon. Naalala nila yung narinig nila sa radyo. Naalala nila yung awiting makalangit. Amen. Baka totoo yung narinig ko. Amen. What's that? Yun ang umaawat sa kanila para sila ay lubos na mabaliw. Bakit? Kahit paano, merong umaawat dahil nandito pa si Kristo, nandito pa ang biyaya, nandito pa ang Holy Spirit. Isipin nyo, pag inangat na ni Lord ang bride, kapag kinuha na niya, kapag ang Holy Spirit ay umangat na sa inyo ng nobya, can you say amen? Ang biyaya ay inangat niya sa ibabaw ng lupa. Anong mangyayari sa mundong ito? No wonder wala nang mag-iingat, wala nang magpapaalala sa isip ng tao, wala nang magpapaalala sa puso nila. Lahat ng laman ng puso nilang masama, amen, ay kanilang gagawin nang wala nang magpapaalala, wala nang aawat sa kanila. And Brother Branham said, amen, that's exactly what Satan is doing. Amen, in this age, he is preparing the world for the great tribulation. Sabi niya, kaya merong mga malabas na lumalabas, sari-saring, kahindik-hindik na mga nilalang, sabi, ang iniimbento nila sa kanilang imahinasyon. At gumagawa sila ng pelikula tungkol doon. Mga higante at lahat, malalaking hayop. Amen, mga halimaw. At iba't ibang klase ng pangyayari. Amen, amen. Alam mong inspired ng kaaway. At ang sabi ni Brother Branham, pagdating ng panahon, pag wala ng Holy Spirit, ang mga tao isipin nila, lahat ng mga naitanim sa subconsciousness nila, pagdating ng araw na wala ng Holy Spirit, na wala ng paalala ng salita ng Diyos, they will think na yung mga napanood nila, yung nasa subconsciousness nila, ay totoo na nakikita nila sa kanilang harapan. Kaya mapapaliw sila. Amen. Bago pa lumubog ang California, bago pa mapugnaw, amen, ang ibabaw ng lupa, amen, sila ay mababaliw na ng gusto. Bakit? Kasi bago pa mangyari yun, iniisip na nangyayari na because of their subconsciousness. Wala na ang salita ng Diyos. Wala na. Amen. Can you say amen? Ang Espiritu Santo, kahit papano'y paminsan-minsan bumubulong sa kanilang konsensya, wag yan. Wag yan. Masama yan. Mark chapter 7, verse 20, verse to 23. And he said, that which cometh out of the man, that defileth the man. And from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts. Alright? Adulteries, fornication. Binasa ko ito minsan sa inyo. At pinakita ko sa inyo kung paano itong mga binanggit dito, amen, in-enumerate dito, actually ay mga gawa. Adulteries, yan ay gawa. Fornications, yan ay mga gawa. Murders, yan ay gawa. Thefts are gawa. Covetousness, ito'y gawa, ito'y gawi. Wickedness, deceit, hallelujah, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Hallelujah. All these evil things come from within and defile the man. In other words, nagsimula yan sa itinanim sa puso. Nagsimula yan sa binhi na tinanim sa puso. Galing sa loob, pagdating ng takdang panahon, may panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Amen, yan ay tutubo. At yung kaisipan ay magiging gawa. Kaya nga, life springs forth from the heart. At kung ano yung masamang itinanim doon sa puso, yun ang klase ng buhay that will spring forth from the heart, from within, galing sa loob, lalabas ang mga bagay na ito, ang mga gawang ito. Alright. Kung naniniwala kayo na dumating na tayo doon sa puntong yun, katulad ni Noah, amen, magugulat ba kayo na ganito ang klase ng mundo na ginagalawan natin? Ganito kasama ang mga kabataan? Nagugulat ba kayo na ganito kadelikado ngayon sa ating bansa? Amen. Ano yun? Tinanim yun sa puso ng mga tao. At ngayon, lumalabas na. The issues of life. Nakikita natin sa bansa natin, ay matagal na panahong tinanim. Ngayon ay tumutubo na. Matagal na panahon ng corruption. Ngayon ay naging puno na at nalalantad na ang mga bunga.
Dumating tayo sa punto na mahirap ng bunutin. Lumaki na ng gusto yung puno. Can you say amen? Amen. Mabuti pa sana kung dinagit ng agila ni Lord. Pero pag tumubo na, mahirap ng bunutin. That's why we need to guard our hearts. Amen? Paano sila nakapasok? Naitanim sa kanilang puso. Hinayaan nilang maitanim yung bining yun. Binuksan ng tao ang kanyang sarili sa mga bagay na ito. Kaya nakapasok. Ngayon, kanyang inilalabas, binubukal niya lamang mula sa kanyang puso yung mga bagay na yun. Right? So for example, mag-ingat kayo sa pinapakinggan yung mga musika. Ang panahong ito, amen, kahit saan ka magpunta, merong musika. Sakay ka sa jeep, may musika. Punta ka sa department store, may musika. Punta ka sa, amen, sa bookstore, may musika. Amen? Huwag na huwag kayong iindak. Dahil hindi nyo namamalayan sa pag-indak nyo, sa pag-tap nyo ng inyong paa. Amen? Pagsunod ng inyong ulo sa beat ng musika, hindi nyo alam, unti-unti, naitatanim yan sa inyong subconscious. Amen, bago nyo pa malaman, amen, bago kayo matulog, mamaya ay kakantahin nyo muna. Una, ihihimig nyo lang. At pagising sa umaga, yun pa rin ang una nyong maalala. Why? Binuksan nyo ang inyong sarili. Dapat pag nakita nyo, amen, hindi ito kalugod-lugod kay Lord. Hindi ayon sa salita ng Diyos. Amen. Doon pa lamang, gwardiyahan nyo, tagpasin nyo na kagad yung ulo ng kaaway na yun. Sabi nyo, hindi ko papayagan yan. That's a lie. Amen. Hallelujah. Gusto kong magpakabait pero di ko magawa. That's a lie. Amen. Gusto ko, ano sabi nila? Wag na lang. Wag na lang. Hindi nga maganda. Ayoko na ulitin. Advertisement. Binobomba tayo. Amen. Deception search. Thought search. Amen. Bugso ng pandaraya. Amen. He has opened, amen, hell through this advertisement. Paulit-ulit. Amen. Ang bagay, pagka paulit-ulit na naririnig, ang tendency, tanggapin mo bilang katotohanan. Diba? Sabi ng nanay, demonyito ka talaga. Nyito ka talaga. Simula nung 2 taon pa lang, yan ang sinasabi mo sa anak mo, paglaki niyan, demonyo talaga yan. Ay, tinanim mo, paulit-ulit nagawa niya na tanggap. Talagang pinanganak akong demonyo. Paulit-ulit, paulit-ulit. At yun ang sekreto ng kaaway. Para yang merong, tawag dito, merong leak na gripo. Amen. At may tulo lang, malilit lang yung tulong yan, pero katagalan yan, yung semento, binubutas yan. Paulit-ulit, maliliit na patak. Pero hindi mo naman malayan yung paninindigan mo sa kung anong tama, paninindigan mo sa kung anong banal, paninindigan mo sa kung anong karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Unti-unting, amen, hinuhugasan ito palayo sa iyong pagkatao. Amen, hanggang sa lumalambot, amen, ang iyong panghahawak sa kung ano ang tama. Bakit? Kasi hinayaan mo, napatakan ka, pakonti-konti. Patak lang yan, pero pag hinayaan mo, tumatama sa iyo palagi. Amen, ikaw ay unti-unting huhugasan sa tamang mga bagay. Amen, ang bagay na yan. It will wash away the values of the Word. Hallelujah. Kung anong palaging sinasabi ng tao, palagi lumalabas sa kanyang bibig, yun ang laman ng kanyang puso. Ganoon lang yung sinasabi ng Scripture. Out from the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung anong yaman, kung ano yung tinanim, yun ang lalabas. Diba? Yun, anong palagi lumalabas sa bibig? Pagka puro basura ang lumalabas, anong laman ng puso? Basura. Pag puro kapaitan, pag walang nasabing mabuti tungkol sa ibang tao, anong laman ng puso? Kapaitan laban sa ibang tao. You see? Kailangan magbantay tayo. You know, Satan
Marahil hindi niya na maaaring gamitin yung pornography o kung anong mga bagay na masama at malasawa dyan sa mga tunay na Christian. Minsan yung mga kaisipan, mga maliliit na kaisipan ng pagsiselos. Konting atraso ng kapatid, siya magtatanim ng bitterness. Sabi ni Barbanam, guardiyan niyo ang puso niyo laban dyan. Dahil yung bitterness ay maaring mag-ugat sa inyong puso. Bakit nyo pang malaman, wala na kayong masabing mabuti tungkol sa ibang tao. Bakit? Kasi hinayaan nyo ang binhi ng kapaitan ay pumasok sa inyo. Marahil nagkaroon kayo ng transaksyon kasama ang inyong kapatid sa isang negosyo, at pumalpak yung negosyo, nagkasisihan, kasi siya, kasi ganito. Satan can use that and give you feeling, give you thoughts against your sister, against your brother. Bago nyo pang malaman, amen, yung maliit na bagay na yun, hinayaan nyo, in-entertain nyo sa isip, o nga, no, mukhang naisan nga ako ni sister, ha? Mukhang may daya talaga doon. Bago nyo pa malaman, wala na kayong tiwala kahit kanino. Dahil nagkaroon kayo ng karanasan na hindi maganda sa isang kapatid. Na sa totoo, hindi naman talaga sinadya ng inyong kapatid. It's just Satan planting that thought in your heart, and you opened up your heart, and you accepted it to be the truth. Amen. At ngayon, ganyan ka na. Guard your heart. Kailangan natin ng firewall. Alright, sabihin ko na sa inyo, diretsahan, ang tunay na dahilan kung bakit nagkagano ng puso ng mga tao dun sa panahon ni Noah, alam niyo kung bakit? Ito ang tunay na dahilan. Tinanggihan nila ang mensahero na sinugo ni Lord sa kanilang panahon, a Gentile prophet in the person of Noah, can you say amen, na merong message for the hour. At nung tanggihan nila yon, nawala na ng gwardya yung kanilang pag-iisip. Bakit? Kasi yung mensahe sa panahon, yun ang panlaban sa kasinungalingan ng panahon. Sa pandaraya ng panahon. Kaya pag tinanggihan mo yung solusyon sa problema, anong mangyayari sa iyo? Mapupuno ka ng problema. And that's what really happened in the time of Noah, nung tanggihan nila yung prophet na sinugo sa kanila at yung mensahe na daladala niya. Anong nangyari? Nawalan na ng proteksyon. Yung bakod sa isip ng tao na maaari sanang mag-ingat sa kanila para sila hindi madaya nung panahong yun, ay nawala lahat. Nawalan sila ng proteksyon. And they all became deceived because they rejected the word of the hour. Ano sabi ni Barbanam? America is finished. 1956, sabi niya, America sa susunod na taon. It's either they're going to receive this and they will have jubilee, or they're going to reject it. Amen. And they will be sealed away in judgment. And America rejected the prophet. As it was in the days of Lord, a Gentile prophet with a message for the day. At nung tanggihan nila, anong nangyari? Tingnan nyo ang pagbulusok ng Amerika. Amen. Sa kasamaan at karumihan. Amen. Maging sa pagkawasak ng ekonomiya. Bakit? Tinanggihan ang mensahe ng Gentile prophet na ibinigay sa kanilang panahon. Sabi ni Barbanam, used to be, tayong nag-i-import ng mga kalasuan mula sa Spain, mula sa Italy. Ngayon, sila ay kailangang mag-import galing sa atin. Tayo nagpapalaganap. Bakit? Kasi nawala na yung harang, nawala na yung proteksyon. Ang salita ng Diyos ang ating proteksyon. Amen. Sa lahat ng pandaraya ng kaaway. Amen. Hallelujah. When they rejected that message, their hedge of protection against the deception of that age was eventually fully removed. But it was the same message that gave protection to Noah and his family against the deception for that age. The message filtered out the deception. Kung yung mensahe na tinanggihan ng sanglibutan ng panahon ni Noah, amen, ang nag-alis ng proteksyon sa kanila dahil tinanggihan nila, yun naman yung mensahe na tinanggap ni Noah, ito ang naggabay sa kanila. Para pumunta sa tamang posisyon nila sa loob ng arka. Can you say amen? At doon ay maproteksyonan sila. Can you say, yun ang gumabay sa kanila sa landas na dapat nilang tahakin. At yun ang nagprotekta sa kanila sa pandaraya ng panahon. Hallelujah. The evil manifested in Noah's age only continued to fuel
and escalate the ever downward spiral of their imaginations and wickedness, until their entire age had become so polluted, and even in their minds and hearts, that God could do nothing with them but destroy them by a way of a global cataclysmic destruction. Hallelujah. But Noah, by revelation, escaped the judgment of the age. Hallelujah. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, this know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Bakit hindi magiging mapanganib ang panahon ito kung ganito ng klase ang mga tao? Traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Dumating na tayo sa oras na ito, mga kapatid. Bakit nagkaganito ang mga tao? Dahil sa pinapasok nila sa kanilang buhay. Dahil sa pinapasok nila. Amen. Ang mga bagay na ito, mga kaisipan, pandarayan ng kaaway sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Sabi sa God of this evil age, Brother Branham, itong sabi niya, Amen. So reach the word. Binasa niyo yung 2 Corinthians 4:1. Di natin babasahin yun. Pero ito ang comment niya pagkatapos niya basahin yun. Nag-preach siya tungkol sa God of this evil age. Sabi niya, Amen. So reach the word. Now, my text this morning is the God of this evil age. As we have read in the scriptures, the God of this world, this evil age. Now, this message points out the evils of this evil age. And it is fitting to prophesy for this evil age. Ang mensahe daw, nadala ni Brother Branham, ang nagturo, nag-identify ng mga kasamaan ng masamang panahong ito. Alright? Brother Branham, ang sabi ni Brother Branham, sa isang statement, sabi niya, the word of the hour always corrects the error of the hour. Ibig sabihin, kung wala kang message, kung di mo tinanggap ang mensahe, hindi mo ma-identify kung anong tama at mali, kung anong masama. Salamat dahil natanggap natin ang mensahe, and it points the evil of the age. Amen, yung mga niyayakap nila sa denomination, akala nila tama pa rin. Yung mga ideya, mga tawag dito, mga konsepto, yung mga pananaw, amen, na dinayakap nila sa mensahe, sa ibang denomination, amen, ay dahil sa hindi nila alam ang mensahe, wala silang proteksyon. Akala nila tama pa rin yun dahil walang nag-identify sa kanila kung ano ang pandaraya ng kaaway sa panahon. That's why ang mga denomination ngayon, niyakap na nila yung ideya ng same-sex marriage. Bakit? Unti-unting nawala. Unti-unti na iniwan sila ng buhay. Unti-unti, amen. At nung na-reject nila ang message of the hour, amen, yung isip nila nagiging katulad na rin ng sanglibutan. At mag-iingat tayo, baka ito'y dumating sa mensahe. Unti-unti, sa pagre-reject natin ng salita ng Diyos, amen, unti-unti yung ating pananaw sa mga bagay-bagay ay unti-unting lumabnaw. That's why palagi natin dapat ilalagay sa harapan natin ang message of the hour. Nagpapaalala sa atin, ingatan niyo ito, ingatan niyo yan, ingatan niyo ito. Kailangan maging matapang tayo sa pangangaral kung anong sinabi ng mensahe sa panahon ito. Or else, baka hindi natin magwardyahan, pasukin tayo ng padaraya sa ating sariling mga iglesia sa message na tinatawag. Ang gwardya natin ay ang mensahe sa huling panahon. Ang sabi niya sa the arrow of God's deliverance
Nangungusap siya sa Life Tabernacle. Actually, si Brother Branham may tinuring, kung di ako nagkakamali, na associate pastor, nung pastor nila dito sa Life Tabernacle. Sabi niya, paborito niyang church na pag-preach yan. Pero tignan niyo ang kanyang comment noong 1956. Sabi niya, you've got one of the best churches I've ever walked into in my life of anywhere. Itong iglesia niyo, sabi niya, isa sa pinakamaganda, pinakamainam na iglesia na aking pinasok buong buhay ko. On any continent. Ang sabi niya, anywhere, on any continent. Life Tabernacle's one of my favorites. Think of it now, the prophet giving this kind of comment. Amen. Regarding a certain church. Siguro talagang paborito niya itong church na ito. Gustong-gusto niya uma-attend dito, nangangaral dito. But then, dumating yung punto, ganito na niyang sabi niya, it breaks my heart to see you letting the world reach into you the way you're doing. Sabi niya, nadudurog ang puso ko. Dahil nakikita ko na hinahayaan niyo nang pumasok ang sanglibutan sa inyo. Sa paraan ng inyong ginagawa ngayon. Hinahayaan niyo nang pumasok ang sanglibutan. Bakit kaya na-record ito? Bakit kaya merong ganitong comment? Amen, bakit? Warning sa atin. Ayun, pwedeng magsalita dito ang Holy Spirit, sabihin, alam nyo, church nyo, gustong-gusto kong binibisita. Itong grupo nyo, gusto-gusto kong nandito ako, lugod na lugod ako. Dahil sa inyong pananambahan, dahil sa inyong paninindigan, dahil sa inyong pangahawak sa salita ng Diyos. Huwag nawa dumating ang panahon, ang Espiritu ay mangusap ng ganito. Amen. Nadudurog ang aking puso. Dahil sa paraan ng pagpapapasok nyo ng mga bagay ng sanglibutan sa inyong kalagitnaan. It breaks my heart to see you letting the world reach into you the way you're doing. So don't do that no more. Nagsumamo siya, don't do that anymore. Snap out of it. Amen. Takasan nyo ng mabilis yan. Amen. Iwasan nyo. Talikuran nyo ng mabilis yung inyong direksyon. Sabi niya, pray out of it. Manalangin kayo para kayo makaalis dyan sa inyong direksyon. And let God come back and take over. Submit yourselves to God and get the old-fashioned blessing back again. Amen. Huwag kayong makontento na nagsiservice lang tayo. Alalahanin nyo yung blessing ni Lord nung mga unang panahon na nagsiservice tayo at nararamdaman natin ang kanyang presensya at niyayakap niya tayo at pinadarama ang kanyang pagmamahal. Ang init ng kanyang presensya. Huwag kayong makontento na pumapalakpak lang kayo at ngumingiti kayo, tumatawa kayo. Amen. Let that old blessing, all-time blessing come back again. Hallelujah. Submit yourselves to God and get that old-fashioned blessing back again. And Shreveport, sabi niya, you dear Southerners down here, you are the finest people I have ever met. I don't say that to compromise with you. I say it because I love you. If you want to get some old good treatment and real good and old-fashioned hospitality, come to Louisiana. I mean that from my heart. And I tell you, don't let the world creep into you. Don't let the world get into your churches, brethren. Pray it out, fast it out until God comes down and takes a hold. That's right. Keep the joy of the Lord among the saints. Keep them prayed up and guard every little place. Guard every little place. Bantayan nyo ang inyong entertainment. Bantayan nyo ang inyong libangan. Bantayan nyo ang inyong mga kaibigan. Bantayan nyo ang madalas nyong kasama. Bantayan nyo ang inyong usapan. Bantayan nyo ang pagtatatuhan nyo sa isa't isa. Guard every place. Bantayan nyo ang inyong puso. Baka meron tayong mga pinapapasok. Amen. Na hindi karapat-dapat. Amen. At anong bantay natin? Meron tayong bantay. Salamat, tinanggap natin ang message of the hour. It identifies the evil. Identifies the error. Hallelujah. You know, tuwing aalis ako, amen, ang puso ko ay nadudurog. Amen. Ayoko umalis, pero merong tawag ng katungkulan, tawag ng ibang mga tao. Amen. But praise God, pag iniisip ko, hindi naman ako nag-iingat sa inyo.
ang salita ng Diyos na tinanggap nyo. Ang tunay na nagbabantay sa inyo. Hindi ko kayang gampanan ang parte ng Lord, ng Diyos. Ingatan kayo araw at gabi. Bantayan ko sa inyo tulog, bantayan kayo sa eskwela, bantayan kayo sa trabaho, bantayan kayo sa kung anong isusuot nyo, at piliin. Ano pa pili? Pagka namimili kayo sa department store, sabihin sa inyo, oh, masyadong maiksihan. Amen. Ano ang gwardiya natin? Ang gwardiya natin ay nasa puso natin. Ang mensahe ng panahon. Amen. Salamat, tinanggap nyo ito. At ito ang gagabay sa inyo at poprotekta sa inyo. At katulad ni Noah, amen, kayo ay kayo ay ihahatid nito lampas sa judgment. Maglalakbay kayo sa ibabaw ng judgment. Dahil meron kayong mensahe na tinanggap sa inyong mga puso. Ingatan nyo ng buong sikap ang inyong mga puso. Hallelujah. Bantayan nyo. Meron tayong bantay ang mensahe ng huling panahon. Praise the Lord. Help us. Amen. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon. Huwag tayong maging mga makasanglibutan dahil sa mga pinapahintulutan natin. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. 1 Peter 5:8, last scripture. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion. Kita niyo, mandaraya talaga ito eh. Ginagaya niya yung lion of the tribe of Judah. Hindi siya leon, but as a lion. But Christ we know is the lion of the tribe of Judah. Pero itong si Satanas, amen, nagkukunwari siyang leon din. Kung leon siya, leon din ako. At umuungal siyang parang leon. Amen. Walking about, seeking whom he may devour. Pag sinabi mong seeking, amen, naghahanap siya ng masisila. Hindi niya masisila lahat. Meron siyang masisila, merong hindi. Kaya hinahanap niya lang yung masisila niya. At ang sabi dito, whom resist steadfast. Sinong pinapayuhan? Kayong mga believers. Si Paul, pinapayuhan niya yung mga tumanggap. O si Peter pala, pinapayuhan niya yung tumanggap ng message ng panahon nila. Ang sabi, labanan niyo ito. Para siyang leon. Naghahanap siya ng masisila o malalapa. Pero labanan niyo siya. Guardiyahan niyo ang inyong puso. Labanan niyo siya. Amen. Resist steadfast. Ano yung steadfast? Galing sa salitang firm or immovable. Amen? Pag sinabi mong steadfast, amen, matatag, hindi nakikilos. Amen? Ganyan ang gwardiya na meron tayo. Amen? Ang salita ng Diyos ay hindi lilipas, langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang salita ay mananatili kailanman. Amen? You resist it steadfastly. Bakit? Meron tayong steadfast na armas. Meron tayong steadfast na gwardiya. Sa inyong sarili, hindi nyo kaya. Pero meron kayong sandata ngayon. Meron kayong message na tinanggap. Yun ang iyong pangbantay. Maging matatag kayo sa pagbabantay. Gamitin yung mensahe. Steadfast in the faith. And what is the faith? The revelation for the age. Inyong labanan. Resist steadfast in the faith. Amen? So yun lamang nasa faith ang merong panlaban. Yun lamang nasa revelation ang merong panlaban. Amen. Resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Huwag nawang mangyari sa church natin, yung nangyayari sa ibang mga church. And hindi ko tinataas ang church natin. Ang sinasabi ko, mag-ingat tayo. Dahil walang malakas sa kanyang sarili kung wala ang biyaya, mensahe ng Diyos na naitanim sa inyong puso. Pag nawang dumating ang panahon na kailangan kong mangaral laban sa mga makeup na muling nagbabalikan sa mukha ng mga babae. At mga maiksing damit, at pagsusuot ng pantalon, at pakikisama sa mga gawi ng sanglibutan. Amen. As the pastor of this church, I will guard the hearts of the believers. Amen. Hindi ako, papangaral ko lang, amen, yung tatanggap, mananatili. Yung hindi tatanggap, aalis. Ganun lang yung kasimple. Amen.
Sana wag dumating sa punto na kailangan ko mangaral palagi doon sa pagpapagupit ng buhok. Sapagkat meron ng mga iglesia na nagpapasok ng ideya, pwede yan, okay lang yan. And so, anong itsura nila? Worldly. But let's guard our hearts. Guard our hearts from the deception of the world by the message of the hour. Dahil lahat ay magsitayo. Help us, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Father. Oh, Jesus. Father, thank you for the eyes of understanding. Thank you for the revelation. Thank you for the faith. Now we can resist the enemy that roams around seeking whom he may devour because we are in the faith. Now we can apply James chapter 4 verse 7, Lord. Submit yourselves therefore to God. Resist the enemy, the devil, and he will flee from you. Kailangan namin na magpasakop sa iyong mensahe. Kailangan namin tanggapin. Dahil pagka nangyari yun, doon lang kami magkakaroon ng kapangyarihan na labanan, tanggihan. Walang kalaban-laban ng sanglibutan ngayon, Ama. Kung walang mensahe ito, no wonder, Father, kahit mga denominational believers, mga Christians sa denomination, hindi nila malabanan ng sanglibutan. They just can't resist the world. Yun lamang nasa pananampalataya ang makapananagumpay. Not even those who received the truth of the former age, Lord, yung truth ni Luther, yung truth ni Wesley, truth ng Pentecostal, hindi enough yun to protect us from this age. Only the message of the hour can protect us, Lord. And so, God, we thank you for the message. Iling ko po, Panginoon, na yung mga kalalakihan na yung pinalilitaw sa church na ito para mangaral ay maging tapat sa mensaheng ito. At Panginoon, tulungan mo sila na Lord, ihasik kung anong available na mensahe sa kanilang puso para kapag sila ay nangaral, Lord, kung ano lang yung laman ng puso nila, kung ano yung tinanim sa kanilang puso, yung po kanila ipangaral. At huwag silang magkompromiso, Panginoon. Bantayan nila ang kanilang buhay, bantayan nila ang kanilang puso. Amen. Dahil pagdating ng araw ko, kailangang maalis ako dito, Panginoon. Ay, Lord, panatag ako dahil meron kang itinaas, meron kang pinalitaw ng mga kalalakihan na merong gwardiya sa kanilang puso. Message of the hour, Lord. Keep this church in the way that we should go. Dear God, we thank you. Lord, atas ko sila, bawat isa, kung merong mga, Lord, guilty doon sa mga naturan ng iyong lingkod. At ngayon ay humingi ng kapatawaran. They realize, Lord, nilalagay nila sa alanganin ng kanilang sarili, sa kanilang ginagawa, sa mga pinapahintulutan nila, Panginoon. Panginoon, at sila humingi ng tulong, ng biyaya sa iyo. Huwag mo silang lampasan, Panginoon. Oh God, yung mga naging maluwang sa kanilang pag-iisip, sa kanilang puso, Panginoon, oh God. Hiling ko, Diyos, na itayo mo silang muli. Hayaan mong damputin nila ang kanilang sandata, Lord. At magmula ngayon ay guwardyahan ng mahigpit mong sikap, Lord. Ang kanilang puso, oh God. Oh Jesus, sa aming titignan, sa aming papakinggan, sa aming sasabihin, sa aming uulit-ulitin, sa aming bibig. Help us, Lord, bakuran mo kami. Bakuran mo kami ng iyong salita. Bakuran mo ang iglesyang ito. Bakuran mo ang bawat kabataan. Aking dalangin, ang bawat ina, oh God. Bakuran mo kami, oh God, sa lahat ng pandaraya sa panahong ito. In the name of the Lord Jesus Christ, that's my prayer. Atas natin ang ating mga panalangin sa ilang sandali. God bless you.